Welcome to K-Catalog. 읽기 reading part na tayo. Number 1 instruction, 어떤 일을 하는 데에는 돈이 필요합니다. So sabi dito sa number 1, 필요합니다. Need, 돈, pera, and then 어떤 일을 하는데. So may mga bagay daw na kakailanganin ang pera. 다음 사람들이 고민을 읽고 이야기해보세요. So basahin daw and discuss yung mga concern ng sumusunod na mga tao. So dito sa Q&A natin no, may tatlong nagtanong or yung topic nila no. So ito yung Q1 sabi, 가족 여행을 가고 싶은데 비용이 많이 들 것 같아서 고민이에요. So yan, yung concern daw niya is kapag gusto daw nila ng family niya na mag-travel. So family travel no. 비용 많이 들 것 같아서. So again, I think 것 같아서 no. So I think or I guess 비용이 많이 들. Yung 들다 mean cost. Yan. So sabi, it will cost daw po no a lot. 비용이 많이. Siyempre, kapag family travel yan, marami kayo, especially kung marami kayong members of the family, malaki talaga ang gagastusin. So, yun yung concern. Next, yung Q2. 집을 수리해야 하는데 전셋집이라서 비용이 부담돼요. So, 비용, again, yung ating pera na ilalabas. And then, 부담돼요. From the word budam, ibig sabihin burden. Tapos yung 돼요, to become, no? So, be a burden. Alin daw ang nagiging burden? Yung pagpapagawa ng bahay. So, surihada. From the word surihada, ibig sabihin, papaayos ka or repair ka ng bahay. So, 하는데 전셋집이라서, pag sabing 전셋집, yan po yung upahan. So, usually yung 전세, ang contract is 2 years. Yan. So, sabi niya, nagiging burden daw yung pagpapagawa or cost ng pagpapagawa or repair ng bahay kapag 전셋집 yung tinitirhan mo or inuupahan mo lang siya kasi hindi naman sa'yo yung property mismo. Kung hindi ka naman mag-extend or magre-renew ng contract, so parang it will become a burden talaga kasi nga after 2 years, aalis ka naman din doon eh. Yan. So, yun yung second concern. Yung third, 외국어를 배우고 싶은데 비용이 조금 부담스러워요. 어떻게 하면 비용을 줄일 수 있을까요? So, dito naman sabi niya, gusto daw niyang matuto ng foreign language. Kaya lang, yung cost, again, ay medyo burdensome daw. So, dito, same yung word nila, no? Budam. So, again, burden, no? So, dito naman, naka-adverb form lang siya. So, burdensome. Yan. 어떻게 하면 비용을 줄일 수 있을까요? So, 줄이다, ibig sabihin to reduce or mabawasan. So, paano daw kaya ang dapat na gawin para makabawas doon sa gagastusin, no? Yung cost. So, yan yung mga concern. Tapos, ito, biyungi dilda, again, to cost money. Ibig sabihin ng biyungi dilda. Biyungi budam deda, to become a burden. So, yung gastos, no, magiging burden. Biyungi budam sorapta, burdensome. So, itong dalawa na to, same lang po halos ang ibig sabihin. And then, biyong을 줄이다. So, to reduce yung cost. Number 2, 물건을 살 때 비용을 아끼려면 어떻게 해야 할까요? So, sabi, if gusto mo daw na makatipid sa cost or sa babayaran mo kapag ikaw ay bibili ng isang bagay or gamit, paano ang dapat na gawin? 자신이 사용하는 방법을 이야기해보세요. So, discuss mo daw no, kung ano yung mga ginagamit mong pamamaraan. So, 자신, ikaw yan. So, ano yung mga ginagamit mong pamamaraan? So, dito may mga picture, no? So, yung sinasabi nila, 한여름 long padding을 2월 상품 전. So, again, yung 2월 상품 전, kumbaga off-season na siya, no? Kabaligtaran na siya nung season currently. So, kung summer ngayon, ang binibenta is winter clothes. So, kapag ganyan, mas mura mo siyang mabibili. 교복 물려주기 행사. So, event, 행사. Tapos, 교복, uniform. 물려주기, again, ito yung to receive yung
gamit or bagay na pwedeng pinaglumaan or nagamit ng ilan beses lang. Ayan. And then, 벼룩시장, ibig sabihin po niyan is flea market. So, yung pagbili sa flea market. Paraan din yan ng pagtitipid. And then, 전시 상품 할인, 최대 40%. So, again, pinaka-max daw na ma-receive mo is 40% na less kapag ang bibilhin mo is yung displayed item or model item. And then, 중고 물품 거래. So, yung gore, parang trade siya, no? Palitan. 중고, second hand, 물품, yung mga items. So, ayan, pwedeng damit, fashion iryu, so mga clothes po yan. And then, fashion 잡화, so yung bags and shoes. Tapos, yuwa 용품, mga baby clothes. So, dito tayo, sabi, 좋은 물건 싸게 사는 법. 좋은 물건, ibig sabihin, good stuff. 싸게, so yung ating cheaply. 사는 법, it means how to. Yung 법 kasi is pamamaraan, no? So, how to buy. Okay, so how to buy good stuff cheaply. So, dito tayo sa checklist. So, babasahin natin, explain ko kung ano ibig sabihin, and then if ito yung mga ginagawa nyo, you can check. Okay? So, dito, 인터넷에서 가격 비교를 한다. So, nagko-compare ka ba ng mga prices sa internet? So, if yes, check mo yan. 공동 구매를 이용한다. So, are you using yung group purchase or bulk orders? Yung maramihan o kaya group purchase, no? So, example sa ticket, kung marami naman kayo, so kapag marami yung binili yung ticket, mas makakamura or may discount kayong ma-receive. So, ganun din sa mga bulk orders ng mga items. And then, 새 상품이 아닌 중고 용품을 이용한다. So, 새 상품, yung new items. Anin. So, dahil naka-anin siya, ibig sabihin, hindi siya bago. Okay, so yung mga hindi namang bagong product or items, 중고, again, ito yung second hand or used, 용품을 이용한다. So, 용품 and 상품, so same lang po siya, no? So, ibig sabihin lang po nito, instead na bago yung gamitin mo, 이용한다, so second hand na lang. Use used items instead of new ones. Yun yung ibig sabihin, no? Gamitin yung second hand or used items kaysa sa bago. Mas makakamura ka naman talaga din doon. And then, 집 주변의 벼룩시장에서 자신에게 필요한 물건을 고른다. So, 고른다, to choose. Pili ka, no? Nung bagay na kailangan mo daw, dun sa 집 주변에. So, 집 주변에, ibig sabihin malapit sa bahay mo. Kung may malapit dun na, 벼룩시장. So, again, flea market. Okay? So, kung merong flea market malapit sa bahay mo, 자신에게. So, again, 자신 is me, ako. Kung ano yung kailangan ko na bagay, yun, pipili ako doon. And doon ako bibili. Next, 주변 사람에게 필요한 물건을 물려받는다. Again, 물려받는다, it means to receive something na nagamit na and then gagamitin mo din. So, 주변 사람에게, so doon daw sa mga nakapaligid sa'yo, mga kakilala mong tao. Yan, 필요한 물건, yung kailangan mo na bagay. So, pwede mong i-receive kung sakaling hindi na ginagamit. Tapos, okay pa naman. Next, 정반대 계절이 2월 상품을 이용한다. So, use off-season items, no? Again, yung 계절이 2월 상품. Okay? Tapos, 정반대. Ibig sabihin nun, totally kabaligtaran ng season. Okay? So, for winter season, bibilin mo yung summer clothes. Kung summer naman, winter season yung bibilin mo. Okay. Next, 가구나 가전제품은 전시 상품이나 흠집, 스크래치 난 상품을 구입한다. So, dito kapag daw sa mga furnitures or appliances, yung bibilhin mo daw is either yung model item or yung may mga mild scratches. Ayan. So, yung 흠집, ibig sabihin scratch. Okay? So, yung mga item na may konting scratches, ayan. So, yun yung bibilhin mo. And then,
마트나 편의점에서 2+1 행사 상품을 산다. So, sa mart daw or sa convenience store, ang bibilhin mo is yung mga items na naka 2+1 sale or event, no? So, ano yung mga pamamaraan na ginagawa mo dito? I-check mo lang siya. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.